Sandali. Okay. Praise God. Tayong lahat ay tumayo. At manalangin po tayo sa Panginoon na hindi nagkukulang na ang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. Amen? Amen. Yeah. Heavenly Father, we thank you, Lord, that your love is everlasting. Thank you, Lord, that you never fail to provide for us, oh God. You never fail to comfort us, Lord. You never fail to strengthen us, oh God. Forgive us our sins, oh Lord, as I share your word, oh God. Hide me in the shelter of your wings, oh God. I pray, Lord, that you will bless every spirit. Open their eyes and ears to hear your word. This I pray in Jesus' name. At lahat ng anak ng Diyos ay nagsabi ng Amen. Pagka natin ang Panginoon. Amen. So, last 3 Sundays, Amen. Ang topic po natin ay ang heavenly prize, the heavenly reward for being a Christian. Yan, po. So, alam niyo po, dito po sa mundong ito, marami pong award, di ba? So, pagka actress o actor ka, merong FAMAS Award, merong Korean Award, di ba? Tapos pag napapagalitan ng magulang, award. Award, yan. So, sa langit din po, bilang Kristiyano, may mga gantimpala. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba ng gantimpala? Galing sa Panginoon. Yan. Amen. Kung gusto mo, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Hindi lang sa pamamagitan ng iyong tenga, pero sa pamamagitan ng puso at isip. Yan. So, say to your neighbor, heavenly rewards. Yan. Amen. Handa ba kayo makinig? Amen? Handa ba kayo makinig? Parang hindi pa. Yan. So, my topic for today is heavenly rewards. Now, last week, I taught on the heavenly prize. Amen? So, parang prize tsaka reward, pareho lang ba? So, last week, I touched on the crown of life. So, today, I'm going to talk about the heavenly reward. And I'm gonna talk about yung mga gantimpala ng Panginoon para sa ating mananampalataya. Amen? The rewards for us believers. Amen? Mananampalataya ba tayo sa Panginoon? Are we believers? Or are we doubters? Naniniwala ba tayo na ang Panginoon ay may gantimpala sa inyo? Opo. Amen. So there, we must all appear before the judgment seat of Christ. So lahat tayo ay haharap sa paghuhukom ng Panginoong Jesucristo. We will all appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due us for the things done in the body, whether good or bad. Amen? So, do you want to receive? Gusto mo bang tumanggap? Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang tumanggap? Yan. So, yung mga bata, tumanggap na kanina. Amen? Amen. Diba, Miko, Jacob, gusto mo bang makatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon? Kung kanina, yung mga Sunday School children, nakatanggap sila. The Sunday School children, a while ago, were able to receive. Amen? Gifts, di ba? From the good things, from being here, being present. Amen? And because I really want to bless, yan, sabi mo, bless. Maging blessing ka. Amen? So, the warning is for Christians. The judgment seat of Christ is for Christians, no? Para sa mga Kristiyano. Amen? And not unbelievers. Yung judgment seat of Christ, para lang yun sa mananampalataya. Amen? Okay? It's not for unbelievers. Hindi siya para sa hindi mananampalataya. No? Amen? So,
the judgment seat of Christ is different from the great white throne judgment. Kasi may iba-iba ang paghuhukom ang Panginoon. Pag namatay na tayo, may susundo na sa iyo, Jacob, Miko, Minda, Kuya Boy. Pag kakinuha na tayo ng Panginoon, may sumusundo. Ang tanong, sino ang susundo? Ang Panginoon? Ang mga anghel ba ng Panginoon? O ang mga kampo ng kadiliman? So may dalawa kasing paghuhukom. Sabi sa Hebreo 9:27, sapagkat itinakda ang tao mamatay minsan. Ilang beses mamamatay ang tao? Isa lang. Pagkatapos may paghuhukom na ang kaluluwa. Amen? Amen. So dalawang Jacob maghiwalay. Isang Jacob sa harap. Ayan. Dito. Katabi ni Sister Maris. Isang Jacob katabi ni si Miko katabi ni Sister Minda. Yan. Amen. Tapos yung isang Jacob sa gitna ni Sister Lynn. Yan. Amen. Praise God. Ano, hindi kayo bubuyog dyan. Kasi gusto niyo makatanggap. Amen? Ng pagbabala. So, dapat makinig. Amen? So, dalawang klase ang paghukom. No? The judgment seat of Christ is different from the great white throne judgment, which will be the final judgment of the wicked prior to their being cast into the lake of fire. Okay? So yung great white throne judgment, para yun doon sa unbeliever. Ano ba yung unbeliever? Yung hindi nananampalataya kay Kristo Jesus. Nananampalataya ba tayo lahat dito sa Panginoong Jesus? Amen. So yung mga hindi nananampalataya kay Kristo Jesus, andun sila sa great white throne judgment. Pag namatay sila, hahatulan sila sa pamagitan ng mga kasalanan nila. Amen? Samantalang, in the judgment seat of Christ, no, hahatulan ang mga mananampalataya base sa mga magagandang ginawa mo dito sa lupa. Amen? Amen? Kasi sabi sa Ephesians 2:8, for it is by grace we have been saved through faith. Diba? Sa biyaya tayo naliligtas. Sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Diba? We are saved by faith. We are saved by grace through faith. Not by works. Hindi pa sa pamagitan ng mga magawa. Upang tayo ay makapagyabang na ito ginawa natin. Amen? Pero yung verse na yun, hindi natapos yun. For we are saved by grace through faith, not by works, so that no man can boast through Christ Jesus, but we are created to do good works. No? Kasi yung mga Kristiyano sinasabi nila, ay, biyaya man ng Panginoon, niligtas ako ng Panginoon eh. Diba, ligtas na ako. Hindi. Sa judgment seat of Christ, hahatulan ka base sa mga magagandang ginawa mo dito sa lupa. Amen? Amen? Narinig niyo ba yung story ng Facebook, yung napatay yung polis? Ha? Sa halagang 450,000 pumatay siya. At ilan sila? No? Sa hahatulan siya sa mali niyang ginawa dito pa lang sa lupa. No? Pero sa langit, pag namatay siya, hinatulan na siya dahil sa kasalanan niya. Yun yung great white throne judgment. Pag napunta siya doon, diretso na siya. Hahatulan na siya kasi hindi nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kasi gumawa siya ng masama eh. Tayo, bilang mananampalataya kay Kristo, bilang anak ng Diyos, tayo ay ginawa para gumawa ng mabuti. So, mabuting gawa. So, yan ngayon, nakaupo kayo dyan. Mabuti ba yan? Masama. Mabuti. Diba? Sabi sa Psalms, blessed is the man, Psalm 1 says, blessed is the man who does not sit in the seat of the mockers, sit in the seat of sinners, but his delight is on the word of God. No? Mapagpala ang taong hindi umuupo sa gitna ng masama. Amen? So, pag umupo kayo, titingnan nyo kung sino yung katabi nyo. Amen? Masama o mabuti?
So, tatabi kayo sa mabuti. Amen? So, pag may tinabihan ko yung masama, dapat mas mabuti ka dun sa masama. Amen? Para mahawaan yon ng kabutihan mo. Amen? Sabi mo, mabuti ako. Sa biyaya ng Panginoong Jesus. Amen? Meron bang ginawa ang Panginoon na masama? Amen? Nico, ginawa ka ba ng Panginoon na masama? Hindi. Ginawa ka ng Panginoon na mabuti. Jacob, ginawa kayo ng Panginoon na mabuti. Dahil sabi sa salita ng Diyos, we are fearfully and wonderfully made. Amen? Walang ginawa ang Panginoon na masama. Ngayon, si Satan, kinokorrupt niya yung ginagawa ng Diyos, yung ginagawa ng tao, para gumawa ka ng masama. Ngayon, doon sa paghuhukom, pag gumawa ka ng masama, may sundo na sa'yo, doon ka sa great white throne siya. Para doon sa hindi nananampalataya kay Kristo. So, believers will appear before the judgment seat of Christ. So, maliwanag, ha? Amen. There's maraming judgments, ha? So, I will tackle only dalawa. Two. In the judgment seat of Christ and the white throne judgment. White throne, great white throne. Amen? Amen. So, okay, nasusundan? Nagigets ba? Naintindihan na? Naintindihan. Okay. So, the Bible says that we must all will appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for us, things done while in the body, whether good or bad. That is in 2 Corinthians 5:10. Okay, Amelie, can you sit beside Yamir? Can you sit beside, Pastora Curie? Yeah? When I see somebody talking, I will change the seat. Okay? There. Amen. Because I'm distracted by busy buzz. Like that. Amen? Amen. Hey, thank you, Amelie. You've done a good job kanina. With us, for me in the house, as for me in my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. So, lahat tayo, sabi mo lahat, haharap sa paghuhukom, sa paghahatol. Amen? Pag humarap ka na sa Panginoon, Jacob, Nico, hindi mo nakasama nanay, tatay mo. You know, when the Lord will judge you, Raphael, Kyrie, your mom and your dad will not be with you. In the judgment seat of Christ, your mommy, your daddy, me, and I will not be with you. Okay? You will be judged according to the good things you have done. Amen? Amen? So, laktangan natin si Raphael Kyrie, no? Ang galing niya kanina, memorize the Old Testament and the New Testament plus the verses in the Bible A to N. A to N, right? Amen, diba? So that is what you will do. As believers, so that you will know how to do good, you should memorize Bible verse. Magme-memorya kayo, magsasaulo kayo ng salita ng Diyos. Kasi yun ang sandata nyo. Amen? Laban sa mga pagsubok dito sa buhay. So, yan. So, what is the judgment seat of Christ? Scripture gives us a reason not to judge one another because we will all stand before the judgment seat of Christ. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang judger. Huwag kang madaling mag-usga sa kapwa mo. Amen? Because each of us will give an account of himself to God. Romans 14:10-12 says there, because none of us is qualified to judge. No, ang Panginoon lang ang may karapatan para husgahan ka. Amen? Only the Lord Jesus is qualified and all judgment must be entrusted to Him. We will all stand someday before the judgment seat of Christ. Kaya habang buhay ka, nandito sa lupa, merong parang ginagradean ka ng Panginoon. Amen? Romans 14:10-12. That we will give an account of Himself. Amen? So sabihin niya, Jacob, anong mga ginawa mo sa lupa? Miko, anong ginawa mo sa lupa nung buhay ka? Sasabihin ng Panginoon, tinulungan mo ang lola mo, ang lola Ellen mo,
nung nahihirapan siya magwalis. Yan, ganyan. Amen? Tinulungan niyo ba ang nanay niyo? Amen? Oo. Sa mabubuting gawa, kahugasgaan. Amen? Kasi biyaya ng Panginoon na niligtas tayo ng Kristo, pero kailangan mo pa rin gumawa ng mabuti. Amen? Hindi po ligtas din, ay ligtas na ako hindi na ako gawa ng mabuti. Hindi ganon. Because we are God's workmanship created to do good works. Amen? Yun ang pagkakalalang sa atin, gumawa ng mabuti. Kaya yung pumatay dun sa pinatay siya. Ano yung pulis na babae? Tapos pati yung bata, pinatay. Parang nag-deal lang sila sa kotse, halagang 450,000, pinatay siya. Pati yung bata, 8 years old pa lang, pinatay. Nilalang ba siya para gumawa ng masama? Nagulungan siya ni Satanas para gawin yun. Amen? Amen. Pero, praise God, nandito tayo para mag-aral paano gumawa ng mabuti sa pamagitan ng pakikinig na salita ng Diyos. Amen? So, the Bible says it says here, kasi sabi, huwag kang maghusga, di ba? You should not judge your brother or sister. So you, then, why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge that Jesus is Lord. So then, each of us will give an account to God. In Tagalog, kaya huwag ninyong haatulan o hahamakin ang inyong kapatid kay Kristo. Sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos. At siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Pero natin na yun, pag pumatay, alam mo na, masama yun. Amen? Wala nang reason. Diba? Amen? Amen. So, yun ang. So, there is a price. Merong gantimpala sa paggawa ng mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, press on to the price of heaven. Yan. Sige lang, gumawa ka lang ng mabuti. Sabi sa unang Korintiyon 9, 24 hanggang 27, no? Anong sabi doon sa Tagalog? Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihan niyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. So dito sa mundong ito, hindi lang yung mga gantimpala sa lupa ang pinagtatrabahuhan. Amen? So dito, pagpunta dito, may mga prize yung mga bata pagka mabait sila. Amen? Amen? So hindi lang dito, hindi lang sa mundo may gantimpala. Pero pati sa langit, merong gantimpala. So there are 5 crowns of victories, 5 korona ng tagumpay dahil sa gusto kang pagpalain ng Panginoon. So ano yung mga 5 koronang yon? Pagdating mo sa langit, meron kang korona. Amen? Hindi lang yung mga hari ang may korona. Pagdating mo sa langit, pagka mabuti ang gawa mo, meron kang korona. So there are the heavenly crowns. Yung last week, at saka ngayon, I will touch on this, yung the crown of life. Diba? The crown of rejoicing, the crown of glory, the incorruptible crown, and the crown of righteousness. So, hihimay-himayin natin yun isa't isa, no, as we go along. Amen? So, here's a breakdown of each crown. The crown of righteousness are for those who love Christ's return and live righteously. So, sa 2 Timothy 4:8 makikita yon. Yung korona ng mga matatuwid ay para doon sa mahal namahal kay Kristo at hinihintay nila ang kanyang pagbabalik. At habang hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, namumuhay ka ng tama, namumuhay ka ng matuwid, namumuhay ka sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, another crown is the incorruptible crown or the victor's crown.
This is the crown for disciplined Christians who endure spiritual training. No? Yung mga Kristiyano, mga disiplina, sa pagka-train niya para sa pagpasok niya sa kaharian ng Diyos. Yung masigasig, magbasa ng Biblia. O, tingnan niyo mga nasa harapan na to. Kaya hindi sila inaantok. Kasi, ayan. Yan ang panlaban niyo sa antok. A short pencil is better than a long memory. No? So, pag uwi nila, binubulay-bulay na nila yung salita ng Diyos. Amen? So, magkakaroon sila ng incorruptible crown, o ang tawag doon ay victor's crown. So, ano bang crown? Crown of life for those who remain faithful and endure persecution or trials. Yung corona ng buhay, para naman doon sa tapat at nananatiling matatag kahit na mayroong mga nanlilibak sa kanila o may mga pagsubok sila sa buhay. Magkakaroon sila ng corona ng buhay. Okay, what's next is the crown of glory. This is for faithful readers and shepherds. So, yan. So, 1 Peter 5:2-4. And then there is the crown of rejoicing. Yung soul winner's crown for those who bring others to Christ. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, bring a friend to Jesus. Yan. Yan yung corona mo. Pagka meron kang dinala para sa Panginoon. Amen? So yung magiging corona mo, kasi yung bawa si Jacob nag-invite siya, bring a friend. Yan. Sa langit, meron siyang corona. Kasi meron siyang dinala sa Panginoon. Kasi dito sa mundo, merong dalawang klase ng tao na nagdadala sa'yo. Merong nagdadala sa'yo para sa mabuti, dinadala ka para lumapit ka sa Panginoong Jesus, or dinadala ka sa kasamaan. Oh, anong gusto niya doon? Nagdadala ka ng kaibigan para lumapit sa Panginoon? Gusto niyo ba yun? O nagdadala ka ng kaibigan para turuan mo magmura? Turuan mo ng kademonyohan? Wala ka nun. Wala kang corona sa langit. Tsaka mapunta ka sa impyerno pagka ganun. Amen? Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, yun yung mga crowns. I will just mention them by passing. So, in 1 Corinthians 9:24, in 1 Corinthians 9:24-25, the Bible says, "Do you not know that in a race all runners run, but only one gets in a prize?" Dito sa mundang ito, pagka may mga awards, isa lang nananalo, di ba? Amen? Pero sa langit, lahat tayo pwedeng manalo. Pwedeng makatanggap ng gantimpala. Amen? Hindi lang si Jacob, hindi lang si Nico, hindi lang si Pastor Fury, hindi lang si Sister Helen ang makakatanggap ng gantimpala. Kapag naging tapat sila sa Panginoon. Amen? Lahat. Sabi mo, lahat. Lahat. Pero kailangan magsikap. Amen? Amen. Amen. So, blessed is the man, mapagpala daw, blessed is the man who endures trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Amen? So, mapalad daw ang taong nagiging matatag sa mga pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, may pagsubok ka ba? So, ngayon, anong pagsubok nyo? Yung pakikinig sa akin, di ba? Amen? Di ba? Challenge may pakikinig sa akin. Andiyan si Kani, papaypayan ka. Makinig. Makinig. Ganyan. So, ayan yung pagsubok. Sa buhay, ano ba yung mga pagsubok? Amen? Sa last week, pinag-aralan natin, we have learned the trials of and test of Job. Di ba? Si Job. Because kay Job, ito yung mga paghihirap niya. Diba? Trials are tests. No? Yung mga pagsubok, lang yan, parang exam sa buhay. Amen? Lahat ng mga pagsubok mo sa buhay, pwede kang magtagumpay o pwede kang bumagsak. Amen? Amen. Ang tanong, papasya ka ba o babagsak ka?
Siyempre, lahat gusto pumasa. Gusto niyo ba pumasa? Sa mga pagsubok niyo sa buhay? Oh, amen. Bumabat kayo sa salita ng Diyos, dito ang tingin. Amen? Amen. So, enter by the narrow gate. Sabi natin, madaan, masikip ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. At maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Mas madaling gumawa ng kasalanan. Pero sabi sa salita ng Diyos, bibigyan ka rin ng Panginoon ng kalakasan para mapagtagumpayan mo yung kasalanan. Amen? Amen. So, what do trials do to us? Trials, unang-una, anong sabi? Trials strengthen our faith. Amen? Oh, what's the next? What do trials do to us? Anong ginagawa sa atin na trials? Trials strengthen our faith because God uses our trials to build our faith and draw us closer to Him. Yung mga pagsubok, binibigyan tayo ng kalakasan para dumibay ang ating pananampalataya at lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. So, gusto niyo bang lumakas ang pananampalataya? So, makinig ng salita ng Diyos. Amen? So, what else do trials do? Ano pang ginagawa ng pagsubok? Trials build perseverance. No? Pagpupursige, ang mga pagsubok natin ng buhay, hamon ng buhay, hamon sa inyo yan para pagsikapan mo, pagpursigihan mo ang mga suliranin mo sa buhay. Amen? Therefore, we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of your persecutions and afflictions which you endure. So trials build perseverance. And blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Amen? So, parati natin sinasabi ito, pagka napagtagumpayan mo ang mga pagsubok mo, tatanggap ka ng korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen? So kung mahal nyo ang Panginoon, mahal nyo bang Panginoon? Taas ang kamay ng mahal ang Panginoon. Yan, sabi mo sa katabi mo, may pangako ang Panginoon sa iyo. Amen. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon. So ano ba yung mga pagsubok? Yung mga tukso. So what do temptations do? Ano bang ginagawa ng tukso? Pag may tukso, sinasabi mong tukso, layuan mo ako? Hindi. Diba? Yung temptation, sinusubukan niya ikaw. Ang tukso, pagsubok din sa iyo yun. So, temptations can lead us towards sin. Yung tukso, pwede kang dalhin sa kasalanan. No? Dahil sa pagnanasa mo. Pero pagsubok yun, sinusubukan ka lang ng Panginoon. Kung magigibin ka sa kasalanan. So what temptations do? And the danger of enticement? Temptations lead towards sin. Temptations seek to exploit human desires, drawing people away from righteousness. They weaken spiritual resolve. Unlike trials, temptations are designed to weaken and pollute. Diba? So hindi kagaya ng mga pagsubok. Ito, pagsubok to. Halimbawa, pagsubok to. Nasira, hindi ko kayang gawin. Pagsubok lang. Diba? Ang tukso is, hindi akin to, nanakawin ko. Pag ninakaw ko, wala na, hindi na ako makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Sira na yung character ko. So, yun ang difference ng tukso tsaka pagsubok. Amen? So, temptations test obedience. Ang tukso, sinusubukan niya kung susunod ka sa Panginoon. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, huwag mong gawin yan. Huwag kang yumuko sa Diyos-Diyosan. So, sinusubukan niya kung susunod ka. So, ang temptation tests obedience because temptations require a conscious choice to resist temptation. Amen?
So yung tukso, dapat intentional ka, ayoko magkasala. Amen? So ngayon, kung natutukso ka matulog, kasi ayaw mo makinig ng salita ng Diyos, sabi ko, ayoko, hindi ako inaantok na matulog. Kaya dapat, bago mag-worship dito, kung sa palagay mo inaantok ka, huwag ka kumain. Patayin mo yung laman mo. O kaya kailangan sapat yung oras ng tulog mo para pagdating mo dito, hindi ka na inaantok. Kasi pag pumunta ka dito, kumain ka ng maraming kanin, mag-spike ang blood sugar mo, antokin ka. Amen? O kaya pagod ka na ng maga. Amen? Okay, so what do temptations do? Ayun na, di ba? So what are the core scriptures on temptation? Ano yung mga verse patungkol sa temptation para malabanan nyo ang tukso, no? So, ang Panginoon ba natutukso? Sino ba ang natutukso? Ang Panginoon o kayo? Amen. Tayo. No? So, in James 1:13-14 states that God cannot be tempted by evil and does not tempt anyone. Rather, temptation arises from one's own evil desires. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. No? Huwag mo sasabihin sa, tinutukso ako ng Panginoon no? Hindi ka tinutukso ng Panginoon. Meron kang pagnanasa. Yung kagaya nun, yung pinatay na yung pinatay dahil sa 450,000. May pagnanasa siya sa 450,000. Kaya sa halagang, yung mag-chip niya ang halagang 450,000, pumatay siya. Ang gantimpala niya sa langit, mas mahigit doon. Amen? Kung nag-taste lang siya dito sa lupa. Amen? Pagtutusa mo, pag nagnakaw ka, pwede ka makulong. Amen? Kulong. Pwede reclusion temporal o reclusion perpetua. Amen? Kasi isang kasalanan mo lang. Amen? Habang buhay mo pagdudusahan. Kaya huwag niyo sasabihin na ang Panginoon tinutukso ka. Hindi. May pagnanasa ka na dapat yung pagnanasa mo, kontrolin mo. Yung masamang pagnanasa mo, kontrolin mo. Sabi mo sa sarili mo, Hoy, pagnanasa! Kontrolin kita. No? Pag may pagnanasa ka, titignan mo muna kung masama or mabuti. Amen? Amen. So, palapakan natin ang Panginoon. So, resist temptation. So, what are the temptation? No, labanan ang tukso. Ano yung mga tukso? No? So, when Satan tempted Adam and Eve, there were 3, di ba? Lust of the eye, boastful pride of life. Ano pa isa? Ha? Lust of the flesh. Yan. So, yan, this is temptation. After all, lust, pride, yan. Ano yan, ano na yan? Yan yung mga tukso. Amen? So, marami yan. Maraming pinapadala si Satanas. Bakit? Para hindi ka, kasi ingitero siya Kasi siya pinatapon na ng Panginoon sa langit. Nainggit si Satanas na mahal tayo ng Panginoon, na siya, hindi siya makakasama ng Panginoon sa langit. Kasi pinatapon na siya, mayabang siya, meron siya ng pride So, nainggit siya sa atin, sa mga tao, kaya ayaw niya tayo isama. So, sabi mo sa sarili mo, sasama ako sa Panginoon. Amen? So, kada ito pinutukso ka ni Satanas, sabi mo, Satanas, sasama ako sa Panginoon, pupunta ako sa langit. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. So, what else do trials do? No? So, to be awarded the crown of life, you must pass the test. You must endure trials and temptations. Sabi mo sa katabi mo, pass the test. Kailangan ipasa mo yung pagsubok sa buhay. Amen? Amen. Amen. So, what else do trials do? Trials and temptation refine our character. Diba? So, anong character mo? Kung dati ka ng kukunti lang ang pera mo, magnanakaw ka na. Pag dumami yung pera mo, magnanakaw ka rin. Kasi yun yung kahinaan mo. Diba? Kasi yung pera magnifies what you are. Amen? Kaya ni Judas, bakit ba niya nilo ang Panginoong Jesus? Mukha siyang pera Pinagpalit niya ang Panginoon sa liwalhati ng Panginoon. Amen?
Sabi mo, huwag mong pagpalit ang Panginoong Hesus sa pera. Sabi sa katabi mo. O, pag di makinig ang katabi mo, sabi mo sa sarili mo. Amen? Because trials and temptations refine our character. No? Pag sinusubukan ka, tsaka tinutukso ka, nagkakaalam-alam na kung anong klaseng tao ka. Amen? Pag natukso ka, alam na this, kung ano kang klaseng tao. Amen? Amen. So, trials and temptations refine character. Refining is necessary if we want to reflect the Jesus image. If we want to be more and more like Jesus and less of us. Diba? Kasi yung nature natin, makasalanan eh. Pag wala ang Panginoong Hesus sa buhay natin, we are all sinners. No? All have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat ay makasalanan, walang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, pero purihin ng Diyos dahil may Panginoong Jesucristo. Pinag-inis niya tayo para sa ating mga kasalanan. So, motives test our character. So, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. No? So, yung motibo mo sa paggawa ng mabuti. Bakit ka ba gumagawa ng mabuti? Gumagawa ka ba ng mabuti? Kasi gumagawa ako ng mabuti para good ako kay Pastora Bina, kay Pastora Gloria. Ano ba yun? Gumagawa ka ng mabuti dahil mabuti ka. Anak ka ng Diyos. Amen? Basic sa yung paggawa ng mabuti. Amen? Hindi mo kailangan purihin ka ng iba para gumawa ka ng mabuti. Sapagkat ang Panginoon nakikita lahat ng ginagawa mo. Amen? The Bible says, whatever you do, do it all for the glory of God. Kahit na anong gawin mo para sa kailuwalhati ng Panginoon. Kahit walang nakatingin. Diba? Dito sa Pilipinas, makita ko ang daming kalat. No? Dinadaanan na hindi pa tinpulot. So ako pag nakita niyo ako doon sa court, pag kami nagkakalat doon, galing sa tindabi, napulot ko yun. Diba? Kasi gusto ko malinis eh. Nakaanak ako ng Diyos, gusto ko malinis. Amen? Amen. So palakpakan natin ang Panginoon. Ginagawa ko ba yun dahil gusto kong pupurihan akong barangay? Hindi ginagawa ko yun kasi mabuti yun. Diba? May mga bagay na ginagawa natin dahil mabuti. Hindi dahil sa gusto mo mapagpurihan ka ng iba. Amen? Amen. So, what else? What else? In trials make us pass through a refiner's fire. Amen? Kasi, di ba, motives test our character. Diba? So, our character is refined. Para bang dumadaan ka sa kapoy eh. Yung ginto, pagka dumaan sa kapoy, nakikita mo kung talagang ginto. Amen? So, yung mabuti, pagka nasubukan, mabuti talaga yun. Kahit anong gawin mo, mabuti yun. Amen? Kaya kita mo si Job, di ba? Kahit ano ng mga pagsubok na duman sa buhay niya, mabuti pa rin siya. Amen? So, the refiner's fire frequently uses the image of gold or silver, being purified in a furnace. The heat burns away the dross, leaving only the pure metal behind. Amen? So, nagpatotoo si Pastora Hana dito, napunta raw siya dun sa isang lugar na yung ginto, pagka may nalaglag na silver, no, nalalaglag yun, di ba? Pag dumaan sa furnace, no, sa init, no. So, ganun din kayo. Pag dumaan kayo sa pagsubok, masusubukan kung mabuti ka or masama. Amen? Sabi mo, mabuti ako. Hindi ako masama kasi anak ko ng Diyos. Amen? Dahil ang gumawa sa'yo, ang Panginoon na gumawa sa'yo ay mabuti. Ginawa ka ba ni Satanas? Oh, sino gumawa sa'yo? Ang Panginoon. Sabi, mabuti ka. Hindi dapat magpakabuti ka. Amen? So, ano yung mga character na sinubok ng buhay? No? Si Joseph. Joseph was betrayed by his brothers and was in prison. Nakulong siya. Diba? Pinagkalong siya ng mga kapatid niya. Diba? Pinatapon siya. No? Tapos nakulong siya. No? Pero hindi pa rin siya
natinag sa pananampalataya niya sa Panginoon. Job lost everything in his wealth. Lost everything, his wealth, his family, his health. Yet, he refused to curse God and prove a depth of character that survived the test. Amen? So si Ruth, she was loyal and chose to stay with Naomi during a time of famine and loss. Yan. So ano ba yung mga pagsubok? Pagsubok bilang kaibigan, bilang anak, bilang ina. Amen? Ikaw ba yung nanglalaglag sa ere? Diba? Konting problema lang, ilalaglag mo sa ere mo yung mga mahal sa buhay mo? Ikaw ba yun? Dapat bilang anak ng Diyos, hindi tayo yun. Amen? So trials equip us also for serving others. Yung pagsubok, no? Ginagawa nila tayong pagsubok, pinapadali yan sa atin para mas lalo tayong maging tapat sa paglilingkod sa iba. So trials equip us for serving others, no? Because for even the Son of Man came to serve, not to be served. Dahil ang Panginoong Jesus, hindi naman nagpunta dito para paglingkuran mo. Ang Panginoong Jesus ay nagpunta dito para maglingkod sa'yo. Amen? Namatay nga siya, napako siya, namayupay siya sa krus para sa iyong mga kasalanan. Tapos ayaw mo maglingkod sa iba. Amen? Magsasama ka lang, mag-iimbita ka lang ng friend para makilala nila ang Panginoon, magsasama ka dito, ayaw mo. Diba? Panginoon, namatay sa krus para sa iyo ng mga kasalanan. Amen? So sabihin sa katabi mo, next time, maglingkod ka. Magdala ka ng kaluluwa para sa Panginoong Jesus. Amen? So, what else trials do? They mold us. They mold us and change us. No? So, sabi dito, mold me and shape me until I think of you, Lord. And the Bible says, now, O Lord, you are the potter, I am the clay. Diba? Ang Panginoon, siya yung mamamalayo. Siya yung naghuhubog sa atin para maging kawangis niya. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, magpapahubog ako sa iyo para maging kawangis mo. Lord, you are the potter, I am the clay, change me, mold me until I become like you. Amen? Amen. So that is what trials do. Trials mold us and change us for the glory of God. Amen? Amen. So, there are verses pa yan. Anihin nyo na lang. So the potter represents God, who holds completely the authority and skill working with the purpose even when the clay is marred. And the clay is us, humanity, Israel. Because it represents our need for submission to the Creator. And the wheel symbolizes the circumstances and pressures of life controlled by God. And the process highlights that God uses pressure to strengthen and shape vessels for His glory. Amen. So, ang ganda ng symbolism and imagery ng the potter and us being the clay. Diba? Kasi pagka may mga pressure ang buhay, nasusubukan ka. When there are pressures and trials in life, you are tested. What kind of a person are you? Nasusubukan ka kung anong klase ka. Amen? Amen. So what are your trials and what are your temptations? How do you overcome them? Jesus was tempted in every way. In Hebrews 4:15, it explains that Jesus is our high priest who's able to empathize with our human weakness. No? Kung si ang Panginoong Jesus nga napakot sa krus, kaya niya. Kinaya niya lahat ng mga pagsubok. Kinaya lahat niya ang pagdurusa. Para lang tayo matubos sa ating kasalanan. So lahat ng mga pagsubok, di ba natukso siya sa ilang? The Bible says He was tempted in every way, just as every human. Yet, He remained without sin. Kahit na natukso siya, hindi siya nagkasala. Pero tayo, tao, pag natukso tayo, nagkakasala ba tayo? Shortcut. Kaya marami yung mga politiko, shortcut sila.
Diba? Pag natukso na sila, bagbag na yung pera, natutukso na sila. No? So tayo bilang mananampalataya, hindi tayo natutukso sa ganon kasi ang alam natin, meron tayong gantimpala sa langit. Amen? Hindi kasi natatapos yung buhay natin dito sa lupa. Meron tayong buhay na galing sa Diyos Ama. Amen? Amen? So, nagigets niyo ba? So, sabihin niyo nga, praise the Lord, kung nagigets niyo ba? Praise the Lord. Oh, so, yan. So, yun ang difference ng judgment seat kanina, tsaka yung great white throne judgment. In-explain ko na yung difference, no? So, pagka hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas mo, ang huling paghahatol sa'yo, ang paghuling paghatol sa masama, ay doon sa dagat-dagatang apoy. No? The judgment, the final judgment for the wicked will be cast into the lake of fire in Revelation 20:11 to 15, appearing before the great white throne for unbelievers. Okay? Because I said already, pagka namatay ka, may paghuhukam na sa'yo. Hebrews 9:27-28. Wala pong purgatorio. Amen? Wala purgatorio. Pag namatay na, kahit na ilang kandila pa ang isilbi sa'yo doon, at ilang mascard pa ang bilin mo, wala pong purgatorio. May paghuhukom na. Dahil pag namatay ang tao, tapos na ang kontrata niya. Amen? Tapos na, finish contract na siya. May paghuhukom na. Kasi, nung buhay siya sa lupa, ano bang mabuting ginawa niya? Diba? Marami. Amen? Kaya kita mo yung tao sa burol, pagka maraming mabuting ginawa, ang daming umiiyak, marami. Meron akong atin ng burol, sobrang, ang dami. Punong-puno yung simentero, daming matinong burol niya nung libay. Pero pagka walang iya, halos wala, naghahay pa ng tagaiyak na crying lady. Diba? Malalaman mo, ay tingnan mo, sa burol mo, anong klaseng tao ka, sasabihin ng mga taong nakalipagbulol sa'yo. Diba? Pag namatay ka, sabihin sa'yo, oh, wala naman walang yan eh. Gusto mo gano'n sabihin sa'yo pag binurol ka? Oh. So, palapakan yung Panginoon. Sabi mo may panahon pa. Sabi mo sa katabi mo, may panahon pa. Meron pang time, sabihin mo. Diba? So, the judgment seat, yung mga motibo mo, yung mga gawa mo, bilang yun ng Panginoon. No? Yung buhay mo para kay Kristo, binabuhay yun ng alam yun. No? In the judgment seat, your motives, your actions, your service, and your life in Christ will be judged. In the white throne judgment, your sins will be judged. Amen? Amen. Amen. So, there are key details regarding the order of events. No? So, ano bang mauuna? Yung rapture ba? Yung tribulation ba? Yung second coming ba? Yung millennium ba? Diba? So, the rapture will come first. The Bible says, believers are caught up to meet Christ in the air, removing from the earth before the tribulation. Pag dumating yung rapture, yung mga mananampalataya, nasama na kay Kristo, no? Sa kapalapaan, no? So, magugulat ka, ay, wala na, nawawala si ganun. Kasi na-rapture na pala. Diba? No? So, sabihin mo, huwag ka magpag-iwan. Kaya dapat pag nasa church, huwag ka matutulog. Amen? Kasi pag naiiwan ka dito sa lupa, taggutom ka na, wala nang makain dito, gusto niyo ba maiwan? No, kasama niya yung mga kampo ng Satanas, tsaka yung mga, yung mga blood control, scammer. Wala na kayong makain. Diba? Wala na kayong makain kasi ginawa na nila, yung agricultural, ginawa na nilang industrial. Sabi mo sa katabi mo, malapit na. Malapit na dumating ang Panginoon. Amen? So kayo dapat handa ka. Amen? Amen. Amen. So yung rapture, believers are caught up to meet Christ in the air, removing them from the earth before the tribulation. Kasi yung mananampalataya, kinukuha ng Panginoon yun. Sabi sa banal na kasulatan, those dead in Christ will rise. And we who are alive will be caught up in the air to meet Christ.
Aalisin tayo ng Panginoon dito eh. Para iligtas tayo dun sa tribulation, 7-year period of divine judgment. Dun sa tribulation, nandun na yun. In the tribulation, you cannot buy and sell without the mark. Pag wala kang tatak, di ka makakabili. Oh. So magpapatata ka ba? 666. Yun. Gusto niyo magpaiwan? Oh. Kaya yung motibo nyo sa pagpunta sa church, hindi dahil sa kay Pastora Gloria, hindi para sa akin, di ba? Para maligtas kayo, maligtas sa mga kaluluwa nyo. Amen? Amen. So hindi kayo maiwan during the tribulation. Because the tribulation is a 2nd-year period of divine judgment. May paghuhukom na yun eh. No? And then comes the second coming. Christ returns to earth with the saints. Tapos, the millennium is Christ rule on earth for 1,000 years. So yung iba, some views that may post-tribulation, they argue that the rapture and the second coming happen simultaneously, immediately before the millennium, di ba? So iba-iba yung mga views nila. So it does not matter. Sabi mo, it does not matter. What matters is, you are prepared. Handa ang kaluluwa mo. Amen? Kapag dumating ang Panginoon, or kinuha ka na ng Panginoon, nilagutok ka ng hinahanda ang Panginoon, saan ka ba pupunta? Pag kinuha ka na, ayun, yung binabay, 8 years old, paging bata, dinamay. Kung kilala niya yung batang yon, ang Panginoong Jesus, diretso yun sa langit. Amen? Kaya kanina, mga bata, pinatanggap kayo ni Pastora Curie. Amen? Na tinanggap niyo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon. You accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be saved. No? So whatever happens to you, you will go to heaven. Amen? So, waiting time, sabi mo ngayon, waiting time for the Lord's coming is training time in the Lord. Habang hinihintay niyo ang Panginoon, nagte-training kayo sa Panginoon dito. Amen? Kaya palakpakan yung mga magulang nyo na pinapapunta kayo dito. Amen? Kasi you're running out of time. Maiksi na ang mga sandali, no? It's because Christ's sacrifice in Hebrews 9:28 explains that Christ was offered once to bear the sins of many, providing salvation for those who look for Him. So yan yung prophecy chart, ano? Mamaya ko na lang yan na-explain kasi kanan na eh. Amen? Amen. So, God has reconciled us to Jesus Christ, and the divine initiative of God to reconcile us, demonstrating God's love for us through the sacrifice of Jesus. But because sin broke that relationship between a holy God and man. Amen? So, through the death of Jesus Christ, the relationship was restored. So God was reconciling the world to Himself. So, ang gusto ng Panginoon, tayo eh? Peace tayo, sabi ng Panginoon. Gusto ng Lord, peace tayo. Diba? Gusto ng Lord, may kapayapaan ng buhay mo. So, hindi kayo peace pag may kasalanan. Amen? Hindi mo napansin, pag may ginagawa kang kasalanan, walang kapayapaan. Amen? Amen. Na pag nag-shortcut ka, natutukso ka, when you do bad things, haven't you noticed there's no peace? Pero may kapayapaan pag ginawa mo yung tama. Amen? Amen. And through Jesus Christ, to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross. Amen. For even if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. No? Ganun na lang pagmamahal ng Panginoon sa atin nung kaaway tayo ng Panginoon, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Ibinigay na niya ang bugtong na anak niya para mamatay para sa ating kasalanan. Palakpakan niyo ang Panginoon. So ano ang papel niyo ngayon? What is your role? Ano nga yung papel niyo? Ano mo?
Tanggapin niyo yung regalo ng pananampalataya. Magsisi sa kasalanan at tumalikod sa kasalanan at isuko niyo ang inyong buhay sa Panginoong Jesus. Amen? Sapagkat pagka kinumpisan niyo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at maniwala ka na binuhay siya mula sa mga patay, maliligtas ka. That if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? So what is the believer's task? Ano ang role nyo? Yan. Ano mga papel nyo dyan? Anong mga papel nyo? Anong mga papel nyo? Ngayon, niligtas na kayo ng Panginoon. Diba? Oh, Jacob, anong assignment next week? Bring a friend to Jesus. Amen? Diba? So, the ministry of reconciliation is that believers are given the task to share His message and help others be reconciled with God and each other. So, huwag nyo naman sarilinin yung kaligtasan. Amen? So, dapat i-share nyo rin na gusto mo bang maligtas? Diba? Gusto mo maligtas mula din sa dagdagatang apoy? No? So, dapat i-share nyo. Huwag mo sabihin, ako lang magliligtas, hindi ko nga i-share. Ganun, di ba? So, dapat i-share nyo rin. Amen? Amen. So, palapakan natin ang Panginoon. So, watch, wait, and witness for the Lord, reconciled to reconcile. Because we are reconciled to reconcile, we should watch, wait, and witness for the Lord. Amen. Because Jesus is coming soon. It could be any moment. So, are you ready for His coming? Kung hindi pa, magsisi sa mga kasalanan. Amen? At tayo ay manalangin. Amen. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Can you please play that thing there? Amen. So, let's worship the Lord as we close. Amen. Praise God. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, na imbis na kami ang mamatay para sa kasalanan. Ikaw ang namatay para sa amin, Panginoon. Help us to look forward to the heavenly reward. In Jesus' name, as we worship. Magmuni-muni tayo kung ano pa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Saliksikin ng ating sarili. Amen? Kung ano bang mga mission natin sa buhay, paglabas natin ng iglesia to. Let's worship the Lord. I know you love me. Your holy presence. Yes, Lord. Fill us with your presence, O God. Fill this congregation with your presence, O God. Never to leave them nor forsake them, O Lord. Thank you, Lord, for your love for us. I know you love me. Taas natin ating kamay sa Panginoon. I know you love me. At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have Jesus. Thank you, Lord, for this worship service, oh God. Continue to anoint the members of this church, Father God. I pray, Lord, that this week they will overcome trials and temptations in their life, Father God. I pray, Lord, that you will bless Jacob from the top of his head to the sole of his feet, Father God. Lord, Panginoon, tulungan niyo po siya na maglingkod sa iyo sa kabanalan, kabalitan, sa pangalan ni Jesus, Lord. Thank you, Lord, for the gift of life that you have given my sister, oh God. I pray, Lord, that you will keep her more, oh God. You know, her purpose in this life, oh God. I pray that she will bring more souls to Jesus Christ, oh God. Thank you, Lord, for healing, Father God, in sure ways to maintain her healing, oh Lord. I pray, Lord, that she will be the guide of her family, oh God. I pray that your love abound in her.
Lord, that even if she does not reach, oh God, your love is trying to be seen by the members of family. In Jesus' name, I pray, Lord, that Jesus Christ is the length of her days, oh God. I pray that you will bless her hands, oh God. That you will anoint her with more souls for Jesus Christ, oh God. I pray, Lord, for truly, Lord, I pray that you will grant the desires of her heart, oh God. I pray that you will give her more wisdom, oh God. Knowing your word, oh God, your divine purpose will accomplish in her life, oh God. In Jesus' name. That you will bless her and give her wisdom, oh God, to teach and train her children in the ways of God, oh Lord. I thank you, Lord, for the life of Nico, Lord. Bless Ellen, her grandmother. Bless Daniel and his wife, oh God. I pray, Lord, that lapit mo sila sa Panginoon. Panginoon, magpalain mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord. Bless the word of Nina's hands in Jesus' name, Father God. Thank you, Lord, for Chanel. Thank you for her relationship with you. Thank you, Lord, for the discerning spirit in her. Bless this young lady, oh God. I pray, Lord. I pray, Lord, that you will use her divinely, mightily. I pray for Maxie in Jesus' name. In Jesus' name. And John, I pray for you in Jesus' name. Bless this child in Jesus' name. I bless John in Jesus' name. I declare that you are God's children. I pray for blessing upon Mary in Jesus' name. Bless him, Lord. Bless him abundantly, Lord. Let your light shine among them so that they may see your good work. I thank you, Lord, that he is a good son in Jesus' name. Bless brother Nero, God. I pray for him. I bless him. I bless him, oh God. I pray that Jesus is the light of his face, oh God. Nandito mo siya, Panginoon, bilang ilaw ng katindahan to spread the goodness of his son, Nico. Strengthen him in Jesus' name. Amen. Amen. Tingnan ko siya, oh God. Thank you, Lord. You will use her mightily. In Jesus' name. You said that it's done. Taas natin natin kamay sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. I pray for this congregation and for those who are watching online, those who have not received Jesus Christ as your Savior. I pray, oh God, that you will not be judged by your sin. I pray, Lord, that you will seek the one true God in Jesus' mighty name. As we move forward to end January, oh God, and move forward to 2026, I pray may the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, I pray will empower us to press on towards our heavenly reward, the crown of life that will help us, enable us to surpass all trials and temptations. In Jesus Christ's name. And may the Lord bless you, and may the Lord make His face shine upon you, and may the Lord be gracious to you. In Jesus' name.
And God's people say, Amen. Palakpakan natin